Senyales para sa babae na wala ka sa tamang relasyon or wala ka sa tamang lalaki. Yes. Kasi kung minsan, yung mga senyales is nandyan lang naman, nagpapakita or nagpapahiwatig. Kaso lang nagpapakabulag ka or sadyang nabubulagan ka. Na ikaw din mismo ay nagguguluhan kung totoo bang minamahal ka ng partner mo or hindi. Kung seryoso ba siya, kung sincere ba talaga siya sa'yo. So ito ngayon, tutulungan ko kayo para malaman nyo rin yung mga senyales, yes, na wala ka sa tamang relasyon. Na kailangan mo ring ibasura yung lalaking yan. Kasi again, kapag sinabi natin na wala ka sa tamang relasyon, hahantong at saka hahantong lang din kayo sa hiwalayan. Na ito po yung magiging sanhi ng iyong pasakit or paghihirap balang araw. And then by the end of the day is hiwalayan, which is mag-aaksaya ka na lang ng oras mo. So ito ngayon mga utol ha, para habang maaga pa ay malalaman mo na. So ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is kapag ikaw ang nag-e-invest ng pera. Yung tipong ikaw ito nagpapalabas palagi ng pera. Sa kung ano-ano man na mga bilihin, sa kung ano-ano man na mga ari-arian. Na instead gawain sana ito ng lalaki. Na kung minsan nga is maririnig mo pa sa partner mo na lalaki na siya pa itong magde-demand or magre-request na babe, bili tayo ng ganito, bilhan mo ko ng motor, kuha tayo ng kondo, kuha tayo ng bahay, na which is sana gawain ito ng lalaki na rule ng isang lalaki. So dyan palang utol na kapag ikaw yung nag-e-invest sa relationship ninyo, naging ikaw ito ngayon yung haligi ng tahanan. So dyan palang is may mali na. Okay? So ito po yung isa ding dahilan na maybe someday mag-aaway kayo. Lalong-lalo na kapag hindi mo na kaya or napapagod ka na sa pagtatrabaho. Okay? So yun ha. And then ito. Yung pangalawa natin is kapag hindi ka pinakilala sa family ng lalaki. Hindi ka ine-introduce. Yung tipong umabot na kayo ng isang taon and then gusto mo nang kilalanin yung family ng lalaki. Pero pagdating naman sa partner mo na lalaki is hindi pa siya kuno handa. Babe, wag mo na sa ngayon. Wag kang mag-alala. Darating din yung panahon na ipapakilala kita sa pamilya ko, sa mga kapatid ko at saka sa magulang ko. Pero ganun pa man mga utol, sa normal kasi na relasyon, kung minsan hindi pa nga umaabot ng isang taon ay yung lalaki pa yung excited na makilala ka rin ng pamilya niya. So kapag marami pang dahilan yung lalaki na hindi ka pinapakilala sa family niya is mag-isip-isip ka na utol kasi sigurado may tinatago yan. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo is ikaw ang dominante. Yes, halos same na rin ito sa number 1 natin na ikaw ito ngayon yung dominante. Ikaw ito ngayon yung nagli-lead sa relationship ninyo. Yung tipong parang ikaw pa yung nagde-decide sa kung ano yung gagawin ninyo sa relationship ninyo. Kasi pagdating sa partner mo na lalaki is wala. Batugan or di kaya isang inutil na hindi mo talaga mapakinabangan na ikaw lang din itong pinakikinabangan niya. So kapag ganun utol, isa rin po itong sinyalis na wala ka sa tamang relasyon. Kasi again, dapat is yung lalaki yung magiging dominante. Na yung lalaki dapat yung magli-lead ng relationship ninyo. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is kapag ang lalaki ang naiiwan sa bahay. In short is parang siya ngayon ito yung babae kasi siya yung naiiwan sa bahay. Na which is tigasin, tigasaing, tagapaglaba, na kung ano-ano pa. Na siya itong taga-alaga ng mga anak ninyo. So baliktad. So ito po ay isang sinyalis din na wala ka sa tamang relasyon. Kasi yung normal na relasyon utol is yung lalaki dapat yung nasa labas, yung nagkakayod, yung nagbabanat ng buto. Hindi yung ikaw na babae. Kasi diyan kami nakaprogram kaming mga lalaki. Pinanganak ka talaga kami na sadya na paglaki namin is malalaki yung katawan, matagal mapapagod, or gano'n na nga isang kaya talaga makipagbanatan ng buto. Yes, kasi yun talaga yung rule namin. Na once na pumasok din kami sa relationship is kami yung magpo-provide ng lahat-lahat. Kami itong magpapakapagod para sa pamilya namin kasi gano'n na nga haligi ng tahanan Pero kung ikaw ito ngayon na inagaw mo yung rule ng isang lalaki, ikaw yung nasa labas ng bahay nagtatrabaho and then siya is nasa bahay, talagang masisemplang din yung relationship ninyo. That's why kung minsan
magtataka ka na lang kung bakit kayo palaging nag-aaway. Na hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo nagkakaunawaan. Kasi baliktad utol eh. Binaliktad ninyo yung natural way. Na yung lalaki dapat yung magtatrabaho and then yung babae is nasa bahay, tagapag-alaga or tagapag-asikaso din ng mga negosyo ninyo. So ganun dapat. Okay? So yun ha. And then ito yung panglima natin is ilang beses ka nang niloko. Yes, of course. Kapag naranasan mo na sa partner mo ng ilang beses ka na niyang niloloko or naloko ka na palagi, na hindi lang first time kundi paulit-ulit, is isa rin po itong sinyalis na wala ka talaga sa tamang relasyon at saka wala ka sa tamang lalaki. Kasi may mga kababaihan din na kahit pa ulit-ulit na silang niloloko ay nag-e-stay pa rin sa relationship. So again, kakasabi lang din natin na wala ka sa tamang tao, wala ka sa tamang relationship. So bakit mo pa ipagpapatuloy? Okay, so yun ha. And then ito, yung panghuli natin is kapag wala kang peace of mind. Yes, napakasimple lang nito, pakiramdaman. Na dito mo rin malalaman yung simpleng sinyales kung nasa tamang tao ka ba or nasa tamang relasyon ka ba or hindi. Kasi kapag wala kang peace of mind, mararamdaman mo naman utol eh. Yung tipong parang nahihirapan ka sa partner mo. Nahihirapan kang umintindi, nahihirapan kang umunawa. Yung tipong napakahirap din siya paunawain sa lahat ng mga situations. And then siya din mismo is yung tipong parang walang respeto sa'yo. Like I said dati utula, kapag may pagmamahal talaga yung tao, yes, mapababae, mapalalaki, ay may pagre-respeto. So equivalent po ito na kapag ikaw din mismo ay may respeto sa isang tao, nagpapahiwatig din dito na minamahal mo yung isang tao. That's why nire-respeto mo siya. So ngayon, kapag hindi ka nire-respeto ng partner mo, saan yung pagmamahal dyan? Diba? Kasi kung minsan, lalong-lalo na sa tukso, sa pangangaliwa, mapababae, mapalalaki is sadya po yan na gawain natin. Na kung minsan natutukso talaga tayo kasi given na yan sa atin eh. Pero napipigilan natin dahil sa respeto. Like for example, kapag minamahal kita, halimbawa ikaw dyan na nanonood, kapag minamahal kita, eh syempre, re-respetohin din kita. So that's why, kahit babaero pa ako dati, kahit manloloko pa ako dati, kung mahal kita is hindi ko talaga gagawin na sirain yung respeto mo sa akin. At hindi ko rin sisirain yung respeto ko sa'yo. Kasi minamahal kita eh. Para yung tiwala mo is hindi rin mawawala. So that's why dahil sa pagmamahal utol ay sadyang marerespeto ka talaga ng partner mo. So ngayon, sa situation ninyo, kapag hindi ka nire-respeto, simpleng sinyalis na po yan na hindi ka naman din minamahal. That's why, hindi mo rin nararanasan sa ngayon yung peace of mind. So ganun po yun. Yung tipong hindi ka happy. Yung tipong napapraning ka. Yan po ang walang peace of mind. Okay? So yun po mga utola, and then sa mga gusto pala akong makausap, actually tumatanggap yun tayo ng one-on-one coaching. So PM nyo lang ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, wag po kayong mahiya ha, kasi marami na tayong nakakausap. Yung iba nga dyan is mga professional pa. Pero again, nire-respeto po natin yung privacy ninyo. Na kung gusto nyo talagang huwag e-ere, yes, hindi po natin talaga yan ine-ere. Okay? Iniire. So yun lang po mga utulasan na nakatulong yung video na ito. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya